Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa huling kabanata ng unang aklat ng Samuel, kung saan makikita natin ang tragedy of life, no, without God. Ang tema po ng kabanatang ito, yung buhay na patuloy na lumalayo sa Diyos. Kahit may magandang simula ka, ay maaaring magtapos sa trahedya. Ano po? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangandalangin namin, Lord. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita at buksan mo ang aming mga kaisipan, maging ang aming puso upang ikaw lang ang aming mapapurihan sa espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, sabi dito, dinigma ng mga Filisteo, mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok Gilboa. Si Saul at ang kanyang anak ay inabutan ng mga Filisteo, pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melchizua, ang mga anak ni Saul. Ayan. So, nakipaglaban ng Israel sa mga Filisteo. Natalo sila at marami ang namatay. Namatay ang mga anak ni Saul. Una si Jonathan, napaka-heartbreaking nito. Si Abinadab at si Malchisua. Ano po? Dito makikita natin yung kasalanan ng leader. May epekto ito sa iba. Ano po? Ang buhay mo ay hindi lang tungkol sa'yo. May mga taong apektado sa mga choices mo. Yun ang nangyari kay Saul. Kung hindi lang dahil sa kanyang mga maling desisyon, yung kanyang emotion na mali, ano po, hindi sana mapapahamak itong mga anak niya. Ano po, kasi dapat talaga siya yung maghahari at maging yung kanyang mga anak na susunod na saling lahi. Pero dahil sa maling desisyon ni Saul, ito po ang kinahinatnan ng kanyang buhay, maging ang buhay ng kanyang mga anak. So verse 3, sabi po dito, napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul. At nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. So tinamaan si Saul ng mga archers, no? Malubha siyang nasugatan. Ito ang simula ng katapusan, no, ng buhay ni Saul. Verse 4, kaya sinabi niya sa mga tagadala ng kanyang gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natakot silang gawin ito, kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Nang makita ng tagapagdala na nagpakamatay si Saul, ganun din ang ginawa nito sa kanilang sarili. So, makikita po natin dito, no? So, nakikiusap si Saul na patayin na siya, no? Pero tumanggi yung kanyang mga armor bearer. Kaya, nahulog si Saul sa sarili niyang tabak. Siyang nagpakamatay. Sumunod din yung mga armor bearer. Ano po? Ano yung matinding katotohanan dito? Ang hari ng Israel, nagtapos siya sa despair, no? Hindi sa pag-asa. Alam niyo, parang hindi man lang sumagi sa isip niya na lumapit kay Lord. Ano po? Kaya kapag wala na ang Diyos sa buhay mo, sa huli, kahit anong posisyon, walang saysay. Ano po? Nakakalungkot isipin na dito nag-end yung buhay ni Saul. 6, sabi dito, kaya ng araw na iyon, sabay-sabay na namatay sina Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang mga tagadala ng sandata at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nang makita ng mga Israelitang nasa kabila ng libis at ng ilog Jordan na tumakas ng buong Israelita, at nang mabalita ang napatay na sina Saul at ang tatlong anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Ayan, so namatay si Saul, ang kanyang mga anak, ang mga tauhan, tumakas ang mga Israelita, iniwan ang lungsod. Ayan, so makikita natin dito kapag bumagsak ang leader, nadadamay ang buong bayan. Ano? Verse 8, sabi dito, kinabukasan, nang puntahan ng mga Filisteo ang kanilang mga napatay upang samsaman, no? Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng tatlo niyang anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kasuotang pandigma nito. Pagkatapos nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain ng mga Filisteo upang ibalita ang magandang pangyayari sa lahat ng tao at sa mga templo ng kanyang mga Diyos-Diyosan.
Ang kasuotang pandigma ni Saul ay inilagay nila sa templo ni Astarte at ibinitin ang kanyang bangkay sa pader ng Betsan. So dito yung humiliation matindi. Ano po? So natagpuan ang bangkay ni Saul, pinugutan ng ulo, isinabit ang katawan sa pader ng Bethshan. No, so ito yung tragic ending, no? Mula sa pagiging hari, naging simbolo ng kahihiyan. Ano po? Tandaan, ang kasalanan ay hindi lang pumapatay, ito ay nagpapahiya rin sa iyo or sa akin. Ano po, sa ating lahat. So 11, subalit na balitaan ng mga taga-Jabes, Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma. Magdamag sila, naglakbay at kinuha sa Bethshan. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon sinulog. Pagkatapos, kinuha nila ang mga buto at ibinaon sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. So, ito yung honor from Jabes Gilead. Narinig nila yung mga taga-Jabes. Narinig ito ng mga taga-Jabes Gilead yung nangyari. Ano po? So, matapang nilang kinuha yung katawan ni Saul at kanyang mga anak. So, inilibing nila ng may respeto. Matandaan natin, kahit sa dulo, may mga taong nakakaalala ng kabutihan ni Saul. Tandaan, hindi lahat ng kwento ay pure evil. Ano po? Pero, ang maling direksyon ay may mabigat na ending. Ano po? Kaya, talagang sikapin talaga natin na hindi tularan yung buhay ni Saul. Ano po? Itong buhay ni Saul ay isang paalala sa ating mga mananampalataya na habang may buhay tayo, meron tayong pagkakataon na lumapit sa Panginoon. Huwag nating ilalagay sa ating sariling pangunawa, sa ating sariling desisyon kung paano tayo tutugon sa sitwasyon. Kailangan po nating hanapin yung kalooban ni Lord. Makikita natin ngayong maraming aral na matututunan. Una, a good start is not enough. Hindi po sapat, no? Ang magandang simula, kailangan natin siyang tapusin ng tama. Makikita din natin yung distance from God leads to distraction. Yung paglayo natin sa Panginoon, yung unti-unting paglayo ni Saul, no? Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng direksyon. Ano po? So, talagang mapanganib po yung paglayo sa Diyos. Another thing is your choices affects others, no? Yung kasalanan mo, may mga collateral damage na tinatawag. At nakita po natin yan na kahit yung gaano kabuti yung anak niya, even si Jonathan na po, kahit gaano kabuti yung anak niya si Jonathan, or maging yung mga anak niya, no? Ay naging kasama sila dun sa tragic ending ng buhay at pamumuno ni Saul. So, kailangan po natin i-consider yung mga tao sa paligid natin sa ating mga desisyon. Another is, position without God is empty. Kahit hari ka pa, kung wala ang Diyos, wala kang tunay na lakas. Makikita din po natin sa kabanatang ito, dapat finish well. Ang goal ng buhay Kristiyano, hindi lang magsimula, kundi dapat magtapos ng maayos. Kaya tandaan po natin, mas mahalaga kung paano ka magtatapos kaysa kung paano ka nagsisimula. Kaya sana po, lagi nating hanapin ang kalooban ng Panginoon kasi yung kalooban ni Lord, yun po ang magtatama ng ating direksyon at patuloy na magtatama ng ating pagtatapos. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon. To God be all the glory. Muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at tayong kay Jesus lamang ang papuri.